Sa ulo ng mga nagbabagang balita. ROTC bill posibleng maisabatas sa 2023. Infrastructure project solusyon sa congestion ng Baguio City. At isang pamilya sa Tuba Benguet magliliwanag ang pagdiriwang ng Pasko. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaasahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maisasabatas na sa susunod na taon ang ROTC bill. Kinontra naman ito ng ilang kabataan, estudyante at mga militanteng grupo. Magbabalita Charles Limon. Retired General Joseph Agnog. Sa 2023, inaasahan ni Senator Bato de la Rosa na maisabatas ang ROTC bill. Ito'y matapos ipasa noong nakarang linggo ng Kamara ang ROTC bill. Kung 2023 hindi pa makaya, no? Baka within 2023, hindi yung early part of 2023. Baka before the end of the year ng 2023, masasabatas na yan. Gagawin natin mabilisan yung hihir ng batas na yan at pag-deliberate sa plenaryo para tuluyan ng may sabatas yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Sa unang pahayag ni Senator Bato de la Rosa, hindi na sapat ang natitirang araw ng taon upang talakayin ang nasabing panukalang batas sa Senado. Pero kumpiyansa ang senador na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Yes po, since it is priority bill ng Malacanang, we expect na maraming susuportang mga legislators pagdating sa pagpasa ng batas na yan. Noong nakarang Martes, ipinasa ng Kamara ang House Bill No. 6486 o ang National Citizen Service Training o NCST Program Act. Papalitan ng NCST ang NSTP o National Service Training Program. Layo ng NCST na mapalakas at gampanan ng mga estudyante ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Katuwang ng NCST ang ROTC, pero hindi ito gagawing mandatory. Maaalalang hiniling ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga mambabatas noong SONA nito ang pagpasa ng batas na magbabalik sa ROTC. Pero sa kabila nito, nagdaos ang ilang miyembro ng Anak Bayan, League of Filipino Students at Walang Iwanan Luisian Network ng rally kahapon sa SLU Main Gate. Ito'y paraan nila ng pagkontra sa pagsasabatas ng ROTC. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bilang suporta at alalay sa mga may problema sa atay sa Baguio City, isang liver center ang inilunsad ng DGHMC. Narito ang balita. Kaliwat kanan muli ang handaan at inuman para sa nalalapit na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kaya, nagpaalala muli ang mga eksperto na maghinay-hinay sa pagkain ng matatabang pagkain at pag-inom ng alak. Yeah, alcoholic fatty liver, yung alcohol per se can cause yung gout, gagrabe yung gout nila. Pero kung liver lang ang gusto nyo, yun talaga alcoholic fatty liver, masisira talaga yun kasi ang alcohol ay hepatotoxic. Maaari rin daw makakuha ng hepatitis na maaaring mauwi sa liver cancer kapag iisang baso ang ginagamit sa inuman. Sa huling datos ng World Health Organization noong 2020, umabot sa 7,076 ang namatay sa Pilipinas dahil sa mga liver diseases. Nais ng ilang doktor sa Cordillera ang mapababa ang datos. Pero, prioridad nila ang mga batang nakararanas nito. Sa pag-aaral ni Dr. Jun Ruñez ng DGHMC, 51% sa pinakamadalas na dahilan ng pagkakaroon ng chronic liver disease ng mga bata ang idiopathic neonatal hepatitis o ang pamamagana ng kanilang atay sa unang 3 buwan pa lamang pagkatapos ipanganak.
Kaya isinagawa ang kauna-unahang Regional Liver Support LAFORA. Liver disease is a burden, but there is hope in fighting liver disease. And we have experience from the medical point of view, from the patient's point of view, the long journey of fighting this disease. Madami raw pagdadaanan ng mga pasyente lalo na kung kinakailangan na ng liver transplant. Most common indication of liver transplant in children is biliary atresia. And a lot of preparation has been done, pre-transplant and post-transplant care. Some patients were not able to afford all these preparations because of a lot of funding that needed. At pagkatapos ng mga operasyon, malaki pa rin ang gastusin para sa mga chemotherapy, maintenance at iba pang pangangailangan na minsay wala sa mga pampublikong ospital. Sa pagtutulungan ng Baguio General Hospital at Apollo Hospital ng India, isa sa pinakasikat na cancer hospital sa mundo, isang liver center ang inalunsad sa BGH-MC. Brings all the right ingredients together. The amazing surgical team, the precise protocols for pre-operative and post-operative patients, and the funding support from various organizations. The patients will never go ignored. So we continue to emphasize on early recognition of liver disease and immediate referral. We thank the admin for their support, and we also hope to have support from our local, regional, and national executives, and encourage community and family support and a lot of teamwork. Isa pa sa kanilang target ang pagdadala ng mga pasyente sa India para sa mga transplant. Bukas ang liver center ng BGH-MC sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa sa nakikitang solusyon sa decongestion sa Baguio City ang pagtatayo ng samut-saring infrastruktura. Magbabalik sa report Charles Limon. Matagal ng problema sa lungsod ng Baguio ang congestion. Isa sa mga epekto nito ang nararanasang mabigat na trapiko sa lungsod at polusyon. Kaya malaking hamon para sa gobyerno at iba't ibang pribadong sektor upang resolbahin ito. Kaya isa sa malaking sagot daw dito ang mga infrastructure projects. Of course, we have a lot of problems or we have some problem with congestion here in Baguio. It's a common knowledge that we don't have hotels in La Trinidad. Alam po natin yan, wala tayong mga magagandang hotel doon. So we invite CREBA and other organizations to come to Benguet and have their hotels to decongest the area. Kaya sa year-end party at induction ng mga bagong opisyal ng Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated, isa ito sa kanilang tututukan. Well, pag-aaralan muna natin kung ano yung mga project na yan. And then we make consultation also with the private sector in Baguio and Benguet kung pwede tayong makapasok dyan. Not only from outside Baguio, kung pwede, marami naman may kaya rito sa Baguio at saka Benguet na makakagawa niyan. It's just forming a group, which yung group na yan is through CREBA. Tiniyak naman ng pamahalang lungsod ng Baguio ang suporta nito para sa nasabing plano. Isa na dito ang socialized housing ng lungsod at ang pagtatayo ng cable car at monorail system ng Baguio at Benguet. Helping our municipality, our partners in the area, will be at the same time helping the city of Baguio. Helping them will help the city of Baguio. That's the reason why many of the investors that we are now inviting, we're asking them to not to invest in the city of Baguio, but to invest in Benguet area. Posibleng idaan umano sa Public-Private Partnership o PPP ang mga proyektong ito na susi upang maisakatuparan ang mga ito. Ino-open up ni Mayor Magadong, bakit natin invite natin from outside? Meron tayo local lang negosyante, developer, yan ang una binibigay ng chance to the partner yung PPP project. Kaya na sinasabi na we looking forward sa future, our local na businessman may partner ng itong na city para gawin natin project natin para sa ating community.
Patuloy din ang ginagawang pagtulong ng grupo sa pamamahagi ng maayos na tirahan sa komunidad. Katunayan, nagbigay ang grupo ng mga construction materials para sa 53 pamilyang benepisyaryo sa Baguio at Benguet. Nag-uusap na ang KREBA sa pamalang lungsod ng Baguio at pamalang panlalawigan ng Benguet para sa mga big-ticket projects para sa decongestion na inaasang sisimulan ngayong 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, ano ang nilalaman ng cyber libel? Alamin yan sa ikawatang batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Cybercrime libel, again, we go back to another artista, subject of a case last week. At ito yung cyber libel raps na inihain ng National Bureau of Investigation against Annabel Rama. And this is a violation of Republic Act number 10175. At dito, yung former aide ni Manny Pacquiao ang nag-file ng kaso against Annabel Rama kasi meron siyang mga allegedly pinost sa kanyang social media, meron siyang pinost sa Twitter, etc. But after investigation, ang sabi hindi ma-identify ng complainant kung talagang si Annabel Rama yung nagpo-post sa social media, sa Twitter account, or sa Instagram, yung mga alleged libelous statements na ina-attribute sa kanya ng aide ng Manny Pacquiao. And ang sabi ng decision dito is yung failure to identify kung talagang siya nga yung perpetrator of the crime, kung siya nga yung nag-post, then is a failure on the part of the prosecution to prove the guilt of the respondent or the accused.
In fact, ang isang depensa ni Annabel Rama dito, hindi ko man alam ang mag-cellphone, so paano pa ako magso-social media or Instagram or Twitter. And apparently, pinaniwalaan ito ng mga authorities so that they ask that the cyber libel charges be withdrawn for failure to identify the perpetrator of the crime. Susunod, isang pamilya sa Tuba Benguet magliliwanag ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Liwanag ang maagang regalong natanggap ng isang pamilya sa Tuba Benguet para sa darating na Pasko. Atin niyang tunghayan sa kwentong ito. Gasera ang nagsilbing ilaw sa tahanan ng pamilya Langbis sa Sitio Isi-Isi, Taloy Sur, Tuba Benguet sa loob ng higit 2 dekada. Pigil ang luhang kwento ni Beverly, isa sa 11 magkakapatid. Bata pa lamang sila ay natutunan na nilang tanggapin ang hirap ng buhay. Narigat nga kailangan nga ka. Ano san na lang ta isuti adda nga kwa ditoy babantay ti ayan mi. Ubi nga kastoy mo lang basit lang ti ada kuryente na pa idi. Tuwing Pasko lamang nakararanas ang pamilya ng maliwanag na salo-salo. Pulot kami at sila, tinirito, sulang, kot, supingin lang. Bagamat inaabot ng halos 30 minutong paglalakad mula sa highway para marating ang tirahan ng pamilya Langbis, hindi ito naging hadlang para maibigay ng Benguet PPO ang kanilang handog ngayong Pasko. Kuryenteng nagmumula sa solar panel. Bukod pa ang ginawang pagsasaayos at pagpapaganda sa bahay ng pamilya. Through Mr. Fernando Tiong, President ng Tikreba, nag-identify iti beneficiaries
iti provincial Benguet nga isuda dagi ikam iti house repair. Ngan gapot deti balay ni Apo Johnny Langbes at nakita ni Apo Tiong dati house repair na makabilang pa iti pailaw isong dati iti inun nami nung na tayo marami na di na-implementaran niya yung proyekto. Yaman kami kadagayay kapulisan nga napan nagtrabaho dito ti Apo ti Mang Subati kinayong bagyo kan sapay kumata si kakaradkat kayo kanayon tapno at adupay ti matulungan. Sa regalong natanggap ng pamilya Langbis, tiyak silang ang darating na Pasko ang pinakamasaya nilang pagdiriwang. May atin na salamat kami. Dati sila minuak Christmas kami. Gaya ng tirahan ng pamilya, higit 30 tirahan pa sa Benguet ang makakatanggap ng house repair sa mga susunod na araw. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 12 araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.